Okay, Nissan Navara, ito yung kinabitan namin ng Deer Armor Revolver at roll bar. So, ang ikakabit ko naman dito ngayon ay yung central lock dito sa likod. Okay, pakita ko sa inyo. Ito yon, Advanced Tailgate Central Locking System. Okay, yan ang kanyang pangalan. Tailgate Lock Kit. Ayan. Okay, so unbox muna natin to. Okay, ito yung ano natin, yung tailgate. Buksan lang natin. So yung mga piyesa niya, pakita ko sa inyo. So may kasama siyang wiring. Tapos yung dulo niya, pakita ko lang sa inyo. Ayan, yung dulo niya, open siya. Tapos meron siyang socket. Ayan. Tapos syempre, yung bracket. At syempre yung motor. Tingnan natin yung motor. Pakita ko sa inyo. Hindi ko pa alam itsura niya sa loob pero yan ang agad natin. Ayun yung central lock niya. Ayan, okay. So malamang dito yan nakalagay. Paano ba yun? Sige, mamaya na. Ayan, dito siya nakalagay. Tapos, syempre yung mga tornilyo at yung socket para doon sa unahan. Ayan. Tingnan natin yung ano niyan, yung plug and play niya doon sa loob. Ito yun yung socket. Okay, so ililinya ko na muna, ikakamada ko na muna ito dito. Tingnan natin kung anong magiging itsura yung bracket niya. Okay? Okay, so ayan, nakalas ko na yung cover niya. Kung napansin nyo, hindi ko na kinalas itong rubber na ito. Pagka nakakita kayo ng ganito, huwag nyo kakalasin yung pinakang ano niya, pinakang adhesive. Kasi sayang naman yung adhesive, maganda na yung pagkakakip. So ayun, bubuhin ko na muna ito. I-assemble ko na muna ito dito sa bracket niya. So ipakita ko sa inyo kung paano mag-assemble. Okay? Okay, na ikabit ko na mga boss yung bracket. Okay, kaya lang, ang nangyari, hindi siya tugma itong bracket niya dito sa assembly ng Nissan Navara. Okay? So, ang nangyari, ang ginawa ko, yung bracket niya, tinabasan ko yan, tinanggal ko na yung parang nakakanal na ganon. Kung nakita nyo naman kanina, yung pinagsasangatan nito, nakaganyan. Yan. So, tinanggal ko na yung isang buo na. So, gagawan ko na lang siya ng panibagong bracket, yung katulad ng mga ginagamit ko sa
central lock actuator. Okay, so yung bracket niya as is pa rin, pati yung motor, tinabas ko lang ito. Pinutol ko na yan. Ini-open ko na itong pinakang lock and lock assembly niya. Yan, para makabitan ko nung kawad ng central lock actuator dun sa universal. Okay, so same pa rin yan, pati yung wiring niya, yun na lang din ang gagamitin ko. Ililinya ko yan doon sa loob. Okay, dito lang ako adjust ng bracket. Tinanggal ko na yung yung nakasagabal dito. Ini-open ko na kumbaga. Yan, tinapyas ko na yan. Tapos gagawa ko na lang ng bracket. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano gawain. Okay, kung paano yung bend. Yan. So, pagkatapos niyan, ililinya ko na yung wiring. Papunta doon sa loob. Mag-uumpisa ako dito sa likod. Papunta doon sa unahan. Okay? Yan. Okay, ganito ang ginawa ko mga boss. Kumuha lang ako ng rayos ng bike. Okay? So, sinubukan ko kanina yung ganitong style. Yung nakakawa dito ay ang siste. Kapag ka siya'y gumalaw yung release natin ng pagbubuksan natin ng hood, gumagalaw yung kanyang itong dilaw na to, itong bracket na to. Yan. Gumagalaw siya. So, pagka ang kinabit natin ito naka-fix, yan, ay hindi siya gumagalaw, hindi siya mapasunod yung release nung pintuan. Kasi tumutuko dito. Ngayon, ang ginawa ko ganito. Rayos ng bike, binutasan ko yun. Ayan. Okay. Tapos, ang laki ng play niya. Ayan. So, pag gumalaw naman siya, lock. Okay. Pag nakalock siya, ito kasi may susian eh. Ayan o, kung makikita niyo. Saan ba yung susian? Ayan. Ayan yung susian. Okay. So, pag nakalock siya, ayan, naka-open yung, nakataas yung actuator. Ayan. So, pagka nakaganyan, ayan, magagalaw pa rin natin yung door handle, pero hindi siya nabubuksan. Okay? Tapos, pagka nilubog natin to, pag gumalaw siya ng ganyan, so, pwede na natin siyang galawin yung, mabubuksan na natin yung pinto. Ayan. Tapos, bagay ilalak. So, yun ang ginamit kong lock and lock niya. Yung isang style kasi niyan, yun yung iniipit dito. Ayan. Ayan. Yung isang style kasi niyan, yun yung umiipit dito. Yung kumaklam dito. Yung humaharang lang ba dito. Ayan. Kaya lang pagka ganon, pansinin nyo, pagka nakaharang yung ganon, matigas yung door handle niya. Hindi nila mabubuksan. Di gaya bagay merong ganitong lock and lock siya na susian, malambot. Nagagalaw pa rin nila pero hindi nila mabubuksan. Yun ang kagandahan ng merong ganitong susian. Di gaya nung walang susian, ikakalang mo lang dun sa nagalaw na assembly niya. So okay na ito. Ikakabit ko naman ay yung wiring. Idadaan ko to sa ilalim. Okay? Tapos hanapin ko lang yung plug and play niya dun sa loob. Kung meron man siya or kung wala, itatap ko na lang dun sa wiring. Okay? Yan yung style niya. Yeah. Okay? Okay, dahil naayos ko na yung motor, yung central locking, so ito na, nailinya ko na yung wire niya. Ayan, sasalpa ko na lang yan dito. Socket type naman yan. Ayan. So yung wire niya, naka-insulator yan. So inilinya ko yan hanggang dito. Siyempre nakalusot pa rin sa rubber mga boss. Kailangan nakalusot pa rin yan. Hindi pwedeng hindi. Pagka nailusot nyo na yun, syempre, yan, gamitin natin yung kanan para matigas-tigas. Ayan, so nakabaon pa rin siya dito, naka-insulated pa rin siya. Ayan, so ayan, okay na yan. Tapos nandito na yan sa ilalim. Yan, okay? So yan, gagapangin ko naman yan. Ilulusot ko na yan doon sa kailaliman hanggang doon sa unahan. Okay? Okay na, ilinya ko na mga boss. Ayan, kung nakita nyo, naiayos ko na yan dyan. Sa ilalim, kung mapansin nyo, nailinya ko na rin yan mga boss doon sa ilalim. Okay, pakita ko lang sa inyo dito. Sa kabila. Suot lang tayo. Ay. Yan. Hindi ko na sa inyo pinakita kung paano ako nagpagulong-gulong dito sa ilalim. Pero dito ko na yan nilinya. So, itong wiring na ito na original, iniabay ko yan doon. Ayun, kung makita nyo. Puputulin ko pa yung mga cable tie na yan. Ayun. Tapos dito, sa pinakang niya, ay,
Tapos dito mga boss, dito kung bubuklatin nyo dito sa ilalim, yan, meron dyan dito yung parang breather niya. Yan, may makakapakay dito sa ilalim nito, pinakang breather nung pick up ng sasakyan. Tapos yan, doon ko nilusot, nag-abay lang ako ng kawad, tapos inilinya ko yan sa ilalim. Doon. Yan, okay kung nakita nyo. Tapos yan, inilinya ko yan dito, tapos nilusot ko yan dito mga boss. Yan. Dito sa plastic na to, nilusot ko yan, tapos inilabas ko yan dito. Tapos ay, ayan, dito ko siya itatap. Okay. Hahanapin ko pa, hindi pa ako sigurado kung ito yun ha. Hahanapin ko pa yan kung yan nga yung central lock wire niya. Hanapin ko pa yan dyan. Tetesterin ko pa yan dyan. Ang gagawin ko sa tester, yung kabilang dulo ng tester ko sa ground at yung kabilang dulo, isusundot ko dito sa mga wire na to. Tapos pagaganahin ko yung lock-unlock system niya. Yung manual. Yung sa pindutan dun sa power window switch. Doon. Pakita ko sa inyo. Yan, dito. Pipindutin ko yan, lock-unlock. Tapos ay malalaman ko dito kung alin dun yung wire para sa lock at unlock. Okay? Doon ako nag-tap guys sa maglinya pa papunta dito. Yung ano pala niya, yung socket niya, wala akong nakita ditong abang eh. So kaya magtatap na lang ako dito. Yung pala, yung inilagay ko ay para dun sa nabara na walang susian. Okay? Kaya ganon. So ayun, itatap ko na muna yun. Kukuhain ko na muna yung source niya. Okay, so nakita ko na yung lock-unlock na wire niya. Yan, so nakita ko kanina, mali pala ako doon sa wire coding niya. Kaya ang gagawin nyo dyan, lagi kayo magte-test light. Sa test light, ang gagawin nyo, katulad nyan, yung isang dulo ko ay nasa ground. Tapos yung isang dulo ko ay ikakapit ko doon sa wire na nakuha kong lock-unlock na coding niya. Sige pare, lock-unlock mo nga. Lock, unlock. Okay, so umilaw yung tester ko sa unlock. Doon naman sa kabilang wire, susundot ko yan. Okay, unlock, lock, unlock. Ayan, so umiilaw na. Ngayon, gumagana na yung ano yan, yung central lock sa likod. So ang coding niya dito sa wire na ito, yan makikita nyo naman. Yan, yung dilaw at yung green. So dito naman, kaya wala akong label nito. Ang ginawa ko naman dyan, nung itinap ko yung wire, tinistingan ko yung lock-unlock niya. So kung baligtad dun sa likod, babaligtarin nyo lang yung wire niyan para tumama yung lock-unlock niya dun sa motor ng actuator sa likurang pinto. Okay? So ayan, babalutan ko na to, tapos ipipix ko na yung wire, tapos ibabalik ko na rin to yung panel. So yan na yun, dinugtungan ko ng wire yung original niya, yung may insulator, at dinala ko yan dito, nakabalot ng tape. Okay, so iimisin ko na to, tapos ay final test tayo. Okay, yan na yun. Ayan, kung makita nyo, naimis ko na yung wire. Ayan, nabalutan ko na ng tape, so ibabalik ko na yan dito. Ayan. Okay, so ayun, okay na ito, tapos ay iano ko na yan, ipifix ko na yung panel. Okay, so ayan, malapit na ito. Pati dito sa likod, ipipix ko na rin yan mga boss. Ayan, okay na lahat yan. Gumagana na yan. Okay? Okay, so tapos na. Naitap ko na mga boss. Ito naman yung function ng remote natin na actuator. Kasama siya sa remote na original. So pagka nilock natin yan, yan. Tapos kapag ini-unlock, yan. Okay? So ipakita naman natin dun sa pagka nakasarado ang pinto. Yan. Lock. Okay. Unlock. Ayan. So, ayun. Ibubuuhin ko na lang yung mga yun. Tapos ay final test tayo. Okay, tapos na mga boss. Kinabitan ko siya ng central lock sa pick-up. Yan, sa likod. Okay. So, testingin natin. Lock. Okay. Dito naman sa sasakyan. Nakalock na siya mga boss. Okay, so testingin naman natin ang unlock. Okay, unlock tayo. Unlock. Yan. Okay. So, ayun. Ayos na ito.
Nissan Navara. Install ng central lock dito sa likod. Okay? Thank you, thank you, thank you.